Makalilipas mula nung itinampok namin dito rin sa gabi ng lagim, ang itinuturing na isa sa most haunted places sa Pilipinas, ang Diplomat Hotel sa Baguio City. Sa gabing ito, muli nating balikan ang Diplomat Hotel para tukuyin at harapin ang mga hindi rito matahimik. Mga January, may nag-comment. Meron daw something sa likod. May nakita akong anino. Doon talaga ako natatakot. Uy, may sumali! Nung nakauwi kami sa bahay, tinitingnan namin yung mga videos, napansin namin na may nakadungaw. Kinalabutan ako, sobra. Pwede mo kasing isipin talaga na Madre siya. talaga siya. Babalikan ko muli ang isang lugar na pangarap ng halos lahat ng mga paranormal investigator na mapasok. Ito ang Diplomat Hotel. Sino ba sila at anong rason bakit nandun sila? Hopefully, kahit alin doon masagot. Kasi yun yung gusto kong magkaroon ng linaw. Hindi ko pa alam kung kakayanin pa. Bigat. Sa tuktok ng isang burol sa Baguio City, nakatindig ang Diplomat Hotel. Parang payapa. Pero para sa ilang mga nakapunta na rito, imbes na makahanap sila rito ng kapayapaan, nabulabog daw sila. Gaya ng grupo ni Iya. December 3, 2022. Lahat ng pinupuntahan namin lugar, nagti-TikTok kami. So dito sa Diplomat, para lang makumpleto is nag-TikTok kami. May nag-comment. Parang meron daw something sa likod. Nilagay ko sa slow-mo para makita lalo kung ano yung nasa video. And then ayun nga, may nakita akong anino. Buo yung anino, tapos nawala siya mismo sa may pintuan. Pag tinignan mo kasi siya ng malapitan tapos yung suot niya, pwede mo kasing isipin talaga na madre siya. Dito kami nagti-TikTok, nandito ako mismo. And then yung shadow namin is pa ganun. Kung may shadow dito, katulad ng kinakas na shadow ko sa wall, makikita mo dapat na may tao dito. Pero dun sa TikTok namin, wala. Pero sa dulo ng TikTok namin, dun sa part dito. Sorry, hinikilabutan ako. Okay lang po ba hanggang dito na lang ako? Ayoko na pumunta sa pinto. Sa kalagitnaan ng interview ng aming team kay Iya, laking pagtataka ng lahat nung ang isa naming kasama sa shoot, bigla na lang nawala. At pagbalik nito, meron na siyang daladalang holy water. At talagang kitang-kita ko kanina, black, na parang lumipad lang siyang pagganon. Ang turistang si Denny naman, paborito raw talagang pasyalan ng Baguio. Every uwi ng bayaw ko kasi birthday niya, lagi kaming pumupunta ng Baguio. So naisipan namin dito pumasyal. Maaga kaming pumunta dito noon eh. Tinitingnan namin yung mga videos, napansin namin. May nakadungaw. Kinalabutan ako, sobra. Mukhang madre talaga siya.
Nag-advance naman ako. Bakit ka kinakabahan, sir? Hindi ko pa alam. Parang may nakatingin. Yan, gusto ko. Hindi na tayo babalik dito! Micaela! Ano yan? Micaela! Ano nangyari sa'yo? Ano yan? Ba't ka sumuka? Tayo sa ospital! Micaela! Bilisan mo! Sumakay ka na! Lumabas kami dito sa diplomat. Yung bata, biglang nagsuka. Uwi ng kapatid. Nervous ako. Sige, relax ka lang, sir. Parang pinipigilan ako. Sa paglilibot ng aming team kasama si Denny, may kakaibang boses din silang narinig. At hindi lang si Denny at si Iya ang naka-video sa parang madre sa Diplomat Hotel. Kung ang iba, bibisita lang sa Diplomat Hotel, ganun na. Kung kabahan, paano pa kaya kung ikaw ang nakaatang na gabi-gabi ritong magbabantay? Ito ang sinumpaang tungkulin ni Alvin. Noong mga panahon na yun ay pandemic po talaga, kailangan ng trabaho. Kaya tinanggap ko na po kahit na medyo natatakot pa. Tao ba dyan? Unang gabi ko yun na duty na magro-robing. Nagtaka ako bakit may tumakbong bata. Chinig namin yung CCTV kung may mga tao pa sa loob. Wala naman na. Ay, nanginginig po talaga ako. Tsaka pinag-iisipan ko kung ipagpapatuloy ko pa ba yung pagtatrabaho dito. Sa tuwing nagpakikita ko yun, parang nasa loob ako ng freezer, sobrang malamig po talaga yung pakiramdam. Nung dumaan ang aming team sa kwarto, kung saan daw madalas magpakita sa gwardya ang babae, may boses na nai-record sa dalawang magkaibang kamera.
Wala naman pong nagsalita na kahit na sino that time. Kinabukasan, inikutan ko ang building, narinig po akong parang nagkakantahan, parang worship song lang sa simbahan. Ang sinasabing boses ng kumakanta na i-record din nila sa kwarto kung saan daw ito unang narinig ni Alvin. Pakinggang mabuti. Ano yan? Ano nangyari to? Sigurado po ako na walang kumakanta or nag-hum sa team kasi rolling. Sino mo kayo? Halika, sama ka Saan mo? sa loob. Ay, hindi ho. Kakagaling ko lang doon. Away ko kayo dito. Pumasok sa guardhouse yung lalaki na malaking tao talaga na mahaba yung kasuotan niya. Inaaya niya daw akong sumama sa kanya dito sa building. Nung hindi daw ako papayag, bigla niya na lang daw akong sinasakal ng mahigpit. Nung pakiramdam ko parang mamamatay na daw ako, bigla akong nalingat. Nung naikwento ko sa mga kasama ko, hindi lang pala ako yung nabangungot doon. Pareho din na kwento, ganun din sila. Ano ba talagang meron sa Diplomat Hotel? Bago masagot yan, balikan muna natin ang madilim nitong kasaysayan. Taong 1913, sinimulan ang construction ng Dominican Hill Retreat House. Nagsilbi itong bahay bakasyonan ng mga pare at madring Dominican. Nung bata pa kami, nakatira dito ang mga pare. Ang mga itsura nila parang mga monks. May mga madre din pumupunta. Pero noong World War II, ang bahay bakasyonan sinalakay at ginawang kuta ng mga Hapon. Ang nakapangingilabot dito, ang mga nakatira rito noong pare at madre, pinahirapan daw. Pinugutan ng ulo. Pinatay. When the Dominicans came back, they had to dug up place para malinis nila and then ma-restore nila. They dug up bones of the nuns, the priests, military men. Iba is skulls lang. Taong 1972, ni-restore ang gusali at tinawag na itong Diplomat Hotel. Ang trabaho ko dito nung araw sa gift shop, nung unang pasok ko rito, ang ganda. Sa dinami-rami ng mga silid sa Diplomat Hotel, may isa raw na bawal pasukin ng mga empleyado. Ang kwarto ng dating namahala rito, hindi lang negosyante, kundi kilala ring psychic surgeon. May kakayahan di umano itong mag-opera gamit lang ang kanyang mga kamay. 1970s, sumikat ang mga psychic surgeons. Hindi lamang mga Pilipino yung pumupunta, pati na rin mga tao sa iba't ibang bansa. May mga hindi gumaling ang nagsampa ng patong-patong na kaso laban sa kanya. Inatake siya at namatay sa napakabatang edad na 42. Mula noon, naging abandonado na ang Diplomat Hotel. Ang pangangalaga sa gusali, inilipat sa City Environment and Parks Management Office ng Baguio City Hall. Para tangkaing mabigyang linaw kung bakit hanggang ngayon marami pa ring nanggagambala sa istrukturang ito. May nakatakdang mag-solo check-in sa Diplomat Hotel. Kapag ikaw ay pumasok sa mundo ng paranormal, pag hindi mo napasok ang Diplomat Hotel, parang may kulang. Pero si Ed, sakit tila hindi raw welcome. Parang nagulat. Bigat. May humihinga. Narinig niya.
Sunod niyang pinuntahan ang fountain kung saan daw nahukay ang sinasabing mga kalansay. Ano pong pangalan niya? Sister? Habang sinusubukan niya na makipag-usap sa kung sino o anumang nasa paligid sa hindi maipaliwanag na dahilan ang kuha sa kamera. Biglang pumalya. Ano po ang pangalan niya? May gusto po ba kayong sabihin? Ay, pusa. Sino ka? Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Sino ka? Sagutin mo ako. Kasi hindi tao yun. More or less parang demonic entities eh. Sabi niyong madre kanina, yung balon na kung saan kami pinatay, doon sila sinasabit sa puno at saka sinasaksak. Ito yung puno. Ito yung balon. Ah, sakit. Oh, sister, huwag kang matakot. Gusto kitang makausap. Sino ang kinatatakutan niyo? Nandyan. Sino ka na nagkulong sa kanila? Nakita ko yung mga alaga mo. Kaya kilala kita. The problem is, siya yung klase ng demons na hindi mo pwedeng i-announce yung pangalan. Baka maraming makakarinig, banggitin nila yung pangalan, so maraming pwedeng maapektuhan. Sa patuloy na pag-iikot ni Ed sa Diplomat Hotel, may iba pa siyang mga nakita. Batang babae, bakit hinahanap mo ang nanay mo? Hanggang sa nai-record nila ang isang tugon. Anong it's hell? Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Anong it's hell? Tinungo rin ni Ed ang sinasabing dating kwarto. Dito isinagawa ng dating namamahala ng gusali ang panggagamot. Bagay na hindi alam ni Ed. Parang ang hirap tumuloy. Saan? Nasaan siya? Dito ba? Diyan ba ginamot? Diyan kayo naggagamutan? Diyan yung mga namatay? Darling. Ah! Layo niyo ako muna dito. Doon sa kwarto na yun, doon yung mga tinagamot na namatay. Yan, sa room na yan. Parang biniyak yun tiyan, tapos namatay. Narinig mo sabi, dyan. Hindi kaya ng dire-diretso. Nga sumisigaw pa rin hanggang ngayon. Parang boses ng mga babae. Sa lahat ng mga na-investigate ko with KM, iba yung pakiramdam dito. Hindi ko pa alam kung kakayanin pa. Matapos ang unang gabi ng paranormal investigation, si Ed nahirapan daw makatulog. Every time napipikit ako, nakikita ko yung loob ng diplomat. Kinuha mo sila. Tapos sabi niya, kapag bumalik ka dito, ako naman ang kukuha. Dapat yan ay conjuration na and then deliverance. Aalis muna ako dito sa area. Pagka okay na yung pakiramdam ko talaga, saka ako babalik. Sa layuning matulungan ang mga kaluluwang hindi matahimik, si Ed muling bumalik sa Diplomat Hotel. Sa pagkakataong ito, kasama na ang isang deliverance minister. Pagka pupunta po kami doon, i-anoint yung place. Kung pwede, hindi na manggagambala. Pinaalis niya ako. Hindi, sabi niya, umalis ka.
Pagbalik mo, ako naman ang kukuha. Ang kalaban ay hindi tao. Jesus, blood of Jesus. From this time on, in the name of Jesus. Narinig niya? Pastor, dito po. Okay. Kasi gamit ko to may nagsalita ng bigan. Right here, right now, I plead the blood of Jesus. Nandito sila. Nasi-sense natin eh. Dito po. Nandito. Sentro ng power. Dito po, pinakikita sa akin nung nakaraan, Yeah. may mga, parang may tinatapon dito na tao. Oh. Isang nakita ko is dito. Yung bakal, alam parang sinadya siyang ilitaw, pero inverted yung cross. This one. Oh, yeah, yeah. We plead the blood of Jesus. Let your presence, Holy Spirit, come right now. Maraming iba na basta na lang papasok sa isang lugar nang wala silang prior knowledge. Akala mo lang walang epekto sa'yo. Pero pag nakauwi ka na sa bahay, meron na palang mangyayari sa lugar. Hindi imposible na yung mga nakita sa Diplomat Hotel ay supernatural phenomena. Parang hindi siya tao, parang hindi siya sadya. It could be anything. Sa ngayon, ang Dominican Hill and Heritage Park ay nakasara sa publiko. Ongoing din po yung study na ginagawa natin para sa ganun ay ma-rehabilitate. Kailangan na sa conservation ng building na ito ay mabigyan ng bagong pagkakakilanlan. Mahilig ba kayo sa mga manika? Paano kaya kung tayo naman ang paglaruan ng mga manikang ito? Gaya ng mga segunda manong manika na koleksyon ng isang binata sa Laguna na di umano isinumpa. Pasensya ka na at patawad kung nagambala pa kita. Hayaan mo, alagaan kita. Kasi alam ko naman ako lang nagmamay-ari sa'yo. Maglilimang taon na mula nung nahumaling si Christian sa pangungulekta ng mga manika. Aabot na po siguro ng mga 100. Masaya po pag nakakolek po ako. Lalo po kapag vintage. Display lang po talaga sila. Mahirap din po sila alagaan, lalo po sa paglilinis. Kailangan dahan-dahan lang po. Kasi po sobrang tanda na rin po eh. Pero ang mga manika ni Christian, hindi lang daw simpleng pan-display o laruan. Di umano, ang ilan kasi sa mga ito, haunted? Yung mga kapatid ko po, takot po sila, lalo pag nandito po sa bahay. May sound na nanggagaling dun sa kwartong yon. Parang may naglalaro po ng mga manika.
Christian? Anong ginagawa mo dyan? Christian? Kala ko kung ano na eh. Magbaba niyo po sana ako ng madaling araw. May mga nagsisit. Isa raw sa mga pilyo niyang manika ang kinostomize nilang doll na pinangalanan nilang Clark. Nagsimula po kasi kwento ni Clark nung December 2019. Pumunta po kami sa Clark Abandoned Hospital sa Pampanga. Pag-uwi po namin noon, itim na itim at duguan po. Pinakagat niya na po ako sa braso, sa tenga. Tinignan niya lang ako ng matagal, saka lang po siya nahimasmasan. Ang bangungot na yon, makailang beses pa raw na ulit. Kaya si Christian nag-isip na ng solusyon. Nabuo po yung idea ko na maghanap po ng dal na lalaki. Binili ko po siya sa Japan Surplus. Pininturahan ko po siya ng black. Yung nakabaligtad na cross po, magre-represent po sa evil. Nung nabuo ko na po yung doll na si Clark, nanahimik na po kasi nagkaroon na po siya ng bahay po. Pero lingid sa kaalaman ni Christian, simula pa lang pala ito ng mas malalang pagpaparamdam. Ilang araw lang po. Sa kabilang kwarto po, kung nasan po yung mga collection ko po, may naglalaro po ng mga laruan ko po doon. Pinakalaruan lang po yung gumagalaw. Tapos wala naman po akong nakitang iba. Sa kalagitnaan ng aming interview kay Christian, may kung anong bulong ang nai-record ng kamera. Pakinggang maigi. Na nakakahilo po tignan. Pero sa halos 100 niyang mga manika, hindi lang daw si Clark ang mapaglaro. Ang ganda-ganda mo naman, Joel. Kaso, wala nang space dito eh. Tabi na lang kaya kita sa kama. Si Jewel po, binili ko po sa isang online seller po ng mga doll po. Yung suot-suot niya, vintage po na dress. Yung maamo po yung mata niya, para nangungusap. Inilagay ko po sa tabi ko kasi wala pa po siyang pagdi-displayan eh. Tapos nung kinagabihan po nun,
Meron pong malaking babae sa uluhan ko po. Sinimas-simas niya po yung ulo ko. Malamig po yung kamay niya. Kaya po ako nagising. Puting-puti po yung mukha. Nakadress din po, katulad po ng suot na ni Jewel po. Takot na takot po ako. Gusto ko pong bumangon pero di ko po magawa. Nag-aalay din po kami ng mga candy, offerings na din. Sa paniniwala ko para po swertihin. Pantay-pantay po yung pagtingin ko. Wala pong favoritism kasi baka yun po mag-inggitan na naman po. Ang iniiwasang inggitan sa pagitan ng kanyang mga laruan ang tinitignang dahilan ni Christian kung bakit parang aligaga ang ibang mga manika. May bago po akong doll na hinahanapan ko po siya kung saan ko po i-display. Pinagpalit ko po sila nung isang doll ko. Ang itsura po niya, nakasimangot po talaga. Naligo po ako nun. Habang naliligo po ako, Aray! Sino yun? Hindi ko nakipagbiruan, ha? Wag! Wag! nagalit po siya dahil pinagpalit ko po sila ng pwesto. Isa sa pinakapaborito ni Christian, ang manikang pinangalanan naman niyang Ichimatsu, Japanese doll na para raw nabubuhay. Binili ko din po sa isang online seller. Pag-unbox ko po, yun po, gandang-ganda po ako sa kanya. 1974, yung doll na po yun. Dahil vintage doll ka, dito para kita ka agad. Di-display ko po siya ng nakapatong lang po sa cabinet. Tapos yung box po niya, naiwan po sa taas. Pagising ko po kinaumaga, nasa box na po siya ulit. Hanggang isang araw, may nag-message kay Christian. Yung kakilala ko pong pagan witch, nag-PM po agad siya sa akin. Ibang tingin ko sa doll na yan. Nananakit yung dibdib ko para akong tinutusok. Ibig sabihin, curse siya. Nagulat po kasi wala pa naman po akong pinagkukwentuhan na tungkol nga po sa ginawa niyang kababalaghan na lumipat sa box. Ang nagbenta kay Christian ng manika, nahanap ng aming team. Yung owner po niyan ay Japanese. Sa nanay niya po yung doll na yan. Galing po sa Japan. Pumanaw na yung mother niya, kaya binenta niya na sa online. Kahit sa tingin ko po na may sapi yung mga dolls, di na po ako natatakot eh. Kung masamang spirits man po yung nakalagay sa kanila, ipapakleanse ko na lang. Sa kabila nito, si Christian may mga pag-aalinlangan. Tulad po na sabi ng iba, kailangan pong basagin, sunugin. Pero di ko po kaya yun eh. Ilang araw bago mag-undas, binisita si Christian ang paranormal investigator na si Clyde. Hindi ko alam kung anong klaseng presensya meron or kung anong klaseng energy yung bumabalot dito sa lugar na to. Magandang gabi po. Pasok po tayo. Ito bang manika na to? Ito yung unang hinawakan ko eh. Anong ginawa nito sa inyo? Sa panaginip ko po na nangahabol po sa akin, tapos nangangagat. So may mga pangalan ito sigurado? Meron po. Kapag nabigyan natin ng pangalan, tendency, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na anthropomorphism. Kumbaga nagiging buhay siya para sa atin.
Etong apat na to, iisang energy signature lang yung nakikita ko. Iisa lang yung kumokontrol sa kanila. Sino yung unang dumating sa kanila apat? Si Clark po, yung itim po. So sinasabi ko na nga ba, so ginagamit ni Clark malamang itong tatlong to. At kung sino yung gumagamit kay Clark, nagsisimula sa'yo. Kasi napanaginipan mo to, ginawa mo to, binuhay mo. Ikaw yung nagpipid ng energy sa kanila. Itong istorya ni Clark is isa siyang bata. Yung buong katawan niya nasunog. And then sobrang galit niya, kaya siya hindi matahimik sa ngayon. Gusto ni Clark ng kalaro, kaya itong mga manika na to is pinakikialaman niya na rin. Stop doing this. Iniisip ko na rin para mga bata din po sila. That's true, pero the thing is we should not tolerate. Kapag tinuloy-tuloy mo yan, dadami sila. And kapag dumami sila, ikaw rin mapapahamak. Hindi mo alam kung ano yung pwede nilang gawin sa'yo. Huwag mo silang i-spoil. Ayoko pong ipasunog o ipasira po. We are going to do some other method. Bit-bit ang mga pinaniniwalaang possessed na mga manika, bumiyahe pa Kalamba sa Laguna kung saan isasagawa ang ritual. Medyo wild spirit tong nandito sa itim na yan. Sa kalagitnaan ng ritual, ang lapel microphone pumalya. Wala mapasok sa akin pero ayan, pag ginawa ka mo meron eh. Sound, check, mic. Makakart, ikaw, kanina ka pa nangingialam ng audio namin. Hanggang sa si Christian, may naramdamang kakaiba. Mabigat po din. Nakayakap kasi sa ano mo. Sa dito mo sa palo. Sino pa nakayakap? Si Clark. Parang Ngayon? alam mo yung bata na nagpapakape. Clark, pumapayag naman ako na nandyan ka, pero yun lang, huwag ka lang manggugulo. Iuwi pa din kita sa bahay. Willing ka ba na alagaan siya? Willing po. Ang gagawin natin, isisil natin si Clark dito sa loob. Bakit siya sa tingin mo na tahimik nung ginawa mo siya? Nung narinig namin yung audio file na sinend sa amin is talagang kinilabutan kami. Hindi joke yun. Tinry ko siya is slow-mo. Wala siyang audio coming dun sa guy na nagsasalita. Ang manika at ang lahat ng bagay ay pwede ring masaniban. Ang demonyo will come in different ways. Ang kailangan lang natin talaga ay magtiwala sa Diyos. Wala silang dapat ikatakot sa pangongolekta ng dolls kasi hindi naman lahat ng dolls ay haunted. Para kasing tao rin naman yung manika, doon nila inilalagay lahat yung mga affection nila. Parang humahalik ang mga ulap sa mga kalsada ng Baguio City. Pero may isang kalsada rito na hanggat maaari, iniiwasan ng maraming driver, lalo na pag 10 oras na ng gabi. May bigla-bigla na lang daw kasi ritong pumapara. Dahilan para ang kanila sanang malabiyaheng langit tila nagiging papuntang impyerno. Kuya, okay lang po sa Luwakan Road, papahatid. Sa may, second cemetery. Okay lang po, kuya. Pag dumadaan kayo dito sa Luwakan, kamusta yung pakiramdam? Papakita raw na white lady. Tumagaan ako ng Cam 7 pagka may time na kinikilabutan nila.
Yung Luacan Road kasi parang main road papuntang PMA sa may mga call centers. Lalo na pag madaling araw, doon po kami dumadaan. September 4, Lunes ng madaling araw. Supposed to be, dadaan na po sa Camp 7 kasi mas madami yung possibilities na makakuha ko ng pasayro pabalik ng town. Pagka daan ko ng Luacan Road, malapit po doon yung Philippine-American Cemetery. Pumaras siya, kabinusinaan ko. Hindi ko nakita yung mukha pero mahaba yung buhok, hindi masyadong katangkaran. Tapos yung damit niya, white, isinakay ko. Saan kayo, ma'am? Scout Barrio. Scout Barrio? Sige po. Habang nagdadrive, pagtingin ko sa rear mirror, wala. Ang ginagamit kong camera, yung cellphone ko. Always recording po yun. Narito ang nai-record ng camera ni Jericho. Saan po kayo, ma'am? Scout Barrio? Sige po. Walang nakitang pumasok sa camera, pero sa mata ko, kitang-kita ko po. Huh? Wala. Wala. Diyos ko po. Wala. Multa ata yung nasakay ko Ay, Wala. Multo yung nasakay ko. Habang tumatakbo po yung taxi, papunta po ako dito, nakita ko po siya dito pumara. Saan po kayo, ma'am? Scout Barrio? Sige pa. Paano ako yung magbubukas? Kahawak sa manubela, yung isa, tapos yung isa dito sa cambio. May nagsabi din, tali. Kung tali naman yun, hindi mo mahihila agad yun. Hindi na ako dadaan sa Luacan Road, lalo na pag mag-isa ko. Multa ata yung nasakay ko Luacan Road, taken from the name of a grass that is called Duacan. In 1905, Antamok Mines was opened, and to come to the city, they have to pass through Luacan Road. So it was during those times that pavements were already started being set up. Sikat na sikat ang Luacan kasi yun ang daan na papunta ng Janhay. Full of pine trees yun. Sa entrance ng Camp Janhay, about 200 meters, century old na yon noon, yung pine tree na nakagitna sa Luacan Road. Nakapwesto mismo sa gitna ng kalsada. So obstruction talaga siya. Noong 2002, nagdesisyon na ang city na putulin yun. Bago namin pinutol yun, nag-offer muna kami ng isang manok. Yun ang pamahiin ng mga igorot na pag matanda ang isang punong kahoy, may nakatira na hindi natin nakikita. Ditong punong ito, kailangan matanggal. Nagputol din siya sa Quezon Hill, tapos na-disgrasya. Yung sinasabi nila na related yung namatay din siya na after pinutol niya yung kahoy na yun. Pagpasok sa kilometer 2 ng Luacan Road, doble ingat na raw ang mga motorista. Bukod kasi sa masukal ang parteng ito ng kalsada, di umano, may madalas din ditong tumatawid na babaeng nakaputi. Ang bata ko, nagko-konduktor ng mga jeep. Bababa kami noon ng Manila, nakaupo ko dun sa likod ng driver, bandang alas 11 yata ng gabi yun. Walang street light noon. Biglang may dumaan sa harap na Kuya, ano ba? Nagulat kami. Nakita nyo ba yun, yung dumaan na kwan? Nasa tabi po ako ng jeepney driver. May pumara na tunog babae yung boses. Bilisan na ho, nakaharap tayo sa kalsada. Kuya, wala naman hong pumapara eh. Nagulat ako na may pumara. Wala naman talagang masyadong bumababa doon. Nagkabit
Nakahigit ng kamera ang aming team sa sasakyan at sa kailaliman ng gabi, binaybay nila ang kahabaan ng Luwakan Road hanggang sa may kakaibang imaheng na videohan ng kamera. Walang kukurap. Dito, kapansin-pansing sa kaliwang bahagi ng screen, may kung anong puting figura. Pakatitigang maigi. Binalikan ng aming team ang eksaktong spot kung saan na-videohan ang imahe. Pero wala silang nakita na poste, tao o anumang puting bagay na naroon nung mga oras na yon. Sa kilometer 3, matatagpuan naman ang isang lumang libingan. Noong panahon ng digmaan, nung binumba yung Camp Janhay at saka City of Baguio, maraming namatay. Kaya yung mga Amerikano, naghukay na lang ng mass grave. Actually, yung Luwakan Road noon, kukunting sasakyan. Sasakay kami sa kariton at freewheeling kami dyan sa Luwakan Road. Ay! Bakit? Pagdating naman ng kilometer 4, patuloy ang testimonya ng mga kababalaghan. Bumaba po ako galing sa work, alas 11 ng gabi. Pababa po ako mga 50 meters from the highway. Titingin uli ako sa highway, nakikita ko yung mga sasakyan na dumadaan. Pero pagtingin ko sa daan ko, hindi ko talaga makita. Way back 2013. Pagdating ko po dito sa Canyon Road, mga 12:30. Bigla siyang sumakay sa likod ko. Talagang gumanon ang ano. Tapos tumangan siya sa balikat ko. For the Lord is my tower. In the name of Jesus, please guide me. Kinanta ko talaga yung For the Lord is my tower. And then sinabayan ko pa ng salitang In the name of Jesus. Pero sino nga ba ang di umano white lady na nagpapakita sa Luwakan Road? At bakit madalas sa mga lalaki siya nagpaparamdam? Miss, iilang ako ah. Kuya, hindi to yung sa amin. Kuya, saan ako pupunta? Dito! Ang kwento noon, yung babae daw na paseros, parang rinip ata ng taxi driver. Kaya musling nagpapakitaan niya mga taxi. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay, Sakay ng taxi ni Jericho.
binaybay ng paranormal investigator na si Ana ang kahabaan ng Luwakan Road. Pipil ko yung babae, umiiyak na siya. Ang sakit. Yan ang sinasabi niya, ang sakit. Ang sakit! Ang sakit! Okay lang po kayo, Miss Ana? Okay. Okay lang. Hindi naman daw lahat ng dumadaan sa sasakyan nagpaparamdam siya. Mayroon lang siyang sasakyan na hinahanap. Hanggang narating nila ang lugar kung saan daw pumara at naisakay ni Jericho ang di umano White Lady. Dito po. Ayun, Dito dyan. po siya mismo. Nakatayo siya dyan. Nakatingin sa atin. Dugo mukha niya. Ay, Diyos ko. Kuya, nagkataon lang na nasa kayo sa'yo kasi yung aura mo, kahawig nung lalaking hinahanap niya. Paupo siya dyan. Katingin sa akin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, si Jericho nataranta. Ano po nangyari? Sir, bakit po? Ano nangyari? Ano po? Nagsabi, huwag na po siyang sumama sa akin. Oo, sige. Akong bahala. Tinungo rin nila ang sementeryo. Habang naglalakad sina Ana at Jericho, may nai-record na tunog na tila higpi. Humimlay ka na dito. Yayakapin ka daw niya. Saan ako po? Susunod na. Naghahanap siya ng lugar na pwede niyang stayan. May mga lapit lang. Ate, eto na. Humimlay ka na dito. Kuya, yayakapin ka daw niya. Saglit lang daw. Papasalamat lang siya. Salamat. Saan ako po? Oh, Diyos ko. Ganun yung itsura niya eh. Ikaw magsindi. Ayun ate, nandyan ka na. May hinlayan ka na. Ayan ang liwanag. Nung previewin ng aming team ang video, habang naglalakad sina Ana at Jericho, may nai-record na tunog na tila higpi. Mataas yung palo ng mga tao na sa paligid. Pero yung pagkakita natin doon sa waves nung iyak, parang halos wala. Pero naririnig pa rin natin. Unusual siya kasi parang hindi ganun kalakas yung sound waves niya. Rinig na rinig mo yung pag-iyak ng babae. For me, unexplainable siya. Since low light, maraming parang anomaly na nangyayari kapag madilim. Mukha siyang white lady kasi nga may itim sa dalawang side na mukha siyang leeg. Pero most likely texture lang yan ng puno eh, o kaya shadow. Base sa record sa Luwakan Police Station, nag-backtrack sila 1978 to present. May dalawa tayong kaso ng rape, 2003 at 2010. Wala po tayong victim na namatay. 2016 to 2019, meron tayong naitalang 779 cases ng rape. And every year ay medyo tumataas siya dito sa Cordillera. Karamihan talaga sa kanila ay na-frustrate sa justice system na hindi siya ganun ka-accessible. Puspusan po tayo sa police visibility and of course our mobile patrol during nighttime. May mga kaso ng mga taxi driver na nambibiktima ng mga pasahero, mga nakaraang panahon. Pero sa ngayon, wala na. Sa aking palagay, mas marami pa namang mababait na taxi driver. At the
end of the day, it's all about the individual's perception, whether they believe it or not. If it provides excitement and fun to our visitors, why not? Yung mga gumagawa ng masama, hindi lang sa punto ng rape, kundi dun sa mga iba't ibang forma din ng pang-aabuso sa kababaihan. Yun ang dapat katakutan. Madalas nating napapanood sa mga pelikula na ang mga sinasapian kung minsan nagle-levitate o lumulutang. Patunay raw ito kung gaano kalakas ang puwersang sumasapi sa kanila. Akala ng iba, sa horror movies lang ito mapapanood. Hanggang kamakailan lang, nangyari raw ito sa isang binata mula Coronadal City sa South Cotabato sa Mindanao. At malinaw di umano itong nakuhanan ng kamera. Kayo na po ang bahalang humusga. Sa trabaho ko bilang security guard, binibantayan namin ang mga kawatan. Hindi ko inaakala maka-encounter ko ng ganong pangyayari. Paglukan ko. Ayoko sila masok ito. Bigla na lang siya pong nangisay at biglang natumba. Nakapanindig balahibo talaga nung nakita namin na lumulutang na talaga. Alina sila masok mata! Demonyo talaga ang nagsapi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, et nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut in nos dimittimus debitoremus nostris, et ne nos inducas in tentationem, September 4, 2023, ang petsang hindi raw makakalimutan ng mga gwardya sa bahaging ito ng Coronadal City sa South Cotabato. Buong akala nila, isa lamang itong ordinaryong gabi ng pagbabantay. Hanggang may dumating na humahangos na binata. Sir, tulungan niyo ako, sir. Bakit? Sabi ng binata sa akin, niya, Mamang Guard, pwede ba pong humingi ng tulong? May tao po akong nakikita, pero hindi mo nakikita. Ano po ipaliwanag, sir? Baka di niyo di kayo maniwala eh. Bigla na lang siya po nangisay at natumba. Ang kakatwang engkwentrong yun ng dalawang security guard sa binata na videohan ng isang napadaang residente. Paglukan ko. Ito ang makapanindig balahibong kanyang nakunan. Buli ka ni Sir Be? Yate ko na isa sila, sir. Paglukan ko. Paglukan ko. Ayoko sila masok ito. Nakapanindig balahibo talaga nung nakita namin na lumulutang na. Alis dyan. Mga tupit. Alis dyan. Pulang-pula talaga yung mata niya. Hindi ako tumitingin. Isa sila, sir. Paglukan ko. Demonyo talaga ang nagsapi. Mga Latin words ang sinasabi niya tapos tumatawa siya. Isa sila, sir. Paglukan ko.
Nagdasal ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumabas ka sa katawan ng bata. Kahit demonyo ka, hindi ako natatakot sa iyo, lalabanan kita. Ayaw ko sila masumato! Nung hinagis ng silya, nakapurma ko, ma'am, gumanon ako, ma'am. Sa isip ko, baka atakihin ako, maprotektahan ko yung sarili ko. May usok na lumabas sa kanyang bunganga. Paglokan ko. Sabi ko sa kasama ko, kumuha ka doon ng asin at saka bawang. Mayroon akong langis na may basbas ng holy water. Ginoo, buligi, tulungan mo po ang binatang ito na mapaalis ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Palayo na. Tama na. Mga muyo, anay. Palapit sa Diyos. After noon, unti-unti nang bumabalik sa normal yung kanyang katawan. So sabi ng binata, gusto ko na lang na magpahatid sa bahay. Hinanap ng aming team ang binatang parang lumulutang sa video. Hanggat maaari, ayaw sana raw niyang pag-usapan na ang nangyari. Paglokan ko. Pero kinalaunan, nagpaunlak din siya ng interview sa kondisyong poprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Mateo. Pumunta ako sa com shop kasi gusto ko sana mag-review for our quiz kasi nga wala akong phone. Kumain ako ng balot. Hindi ko inasahan na magpapakita yung tatlong lalaki na nakaitim. Malalaki sila, matatangkad, at mahaba yung buhok. Mapupula yung mga mata nila, nakatayo sila at nakatitig talaga sila sa akin. Sir, tulungan niyo ako, sir. Bakit? May umahabol po sa akin. Asan? Humingi ng tulong sa dalawang gwardiya po. 3 minutes or 2 minutes siguro. Nag-block out na yung aking feeling. Wala na talaga ako maalala noong that time. Sa pagkakataong ito, may ipinagtapat na si Mateo. Isang sikreto na matagal na raw nilang pinakatatago-tago. Hindi naman first time na nangyari sa akin yun. 13 anyos lang daw si Mateo nung nagsimula siyang makakita ng mga nilalang na hindi raw niya maipaliwanag. Ano bang iniisip mo at tulala ka? Bakit malungkot ka? Miss mo na ba si nanay? Nay? Binabantayan na kita. Uy, ano ba nangyari doon? Reunion namin noon, bigla na lamang lumutang si mama sa harapan ko. Natakot talaga ako kasi nga bata pa lang ako is namatay na siya. Then bakit siya nandito?
hindi na naging normal yung buhay ko as a teenager noon that time. Mateo? Ayos ka lang ba? Maricel ang kabila! Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos! Mateo! Mateo! Santa Maria! Ina ng Diyos! Ipanalangin mo kaming makasalanan! Tulong! Tulong! Mateo! 8 na kaming nagtulong-tulong dahil talagang malakas. Naninipa na kaya bawat isa sa amin nagbabantay rin na para hindi ka masaktan. Tapos nakaganyan po. Yung paa niya po is nakaganito po kasi ano tawag doon? Parang maputol na. Parang mapuputol na yung yung hininga niya. Pero bakit nga ba madalas saniban si Mateo? Yung mother niya po is parang sinasaniban po ni Our Lady of Lourdes po. Nagdadamit ng puti at saka yung may blue na tali. Parang may misyon siyang manggamot. Ito yung lana na ginagamit ko. Ito rin po yung isa sa mga gamit ni Mama po. Nandito na ako ngayon sa sitwasyon na ito at marami na akong pinagdaanan. At kung yung mission ni Mama na hindi niya natapos at pinasa sa akin, so ipagpatuloy ko na lang talaga iyon. Mahirap. Bakit nga ba ako yung pinipili nila para lamang saktan yung sarili ko? Wala, Diyos po, Lord. Nakakatakot, lalo na yung mahina yung presensya mo sa Panginoon. Mami nga, nahaglok po ko ka, perti ka kulba. Kung titignan niyo yung video, merong paglutang na nangyari. So sa law of physics, hindi talaga kayang yung umangat ng tao na maging stationary siya na nandun sa airborne. Maraming factors. Una, kaya niyang iangat talaga yung sarili niya by just contracting his muscles. Gulat na gulat talaga ako kasi nga lumutang talaga ako. Ibang lakas yung sumanib talaga sa akin po. Hindi ako gymnast or something na makakabenda nga na. Ang video ni Mateo, nung di umano, sinapian siya. Napanood ng mga paring exorcist ng Charismatic Episcopal Church ng Hingoog City sa Misamis Oriental. Yung paglulutang ko lang, that is phenomenal that is extraordinary, that is beyond human capacity to do it. Kahit ilang tao na nakahawak sa kanya sobrang lakas pa din hindi mapigilan. These will recover. Spirit of incubus, I break your unholy ties in the name of Jesus. Ito yung kit namin. Number 1 tool is the crucifix. We use the crucifix with Saint Benedict medal. Saint Benedict is the patron saint of exorcists. Holy water. This one is the exorcism bell. Next naman is yung holy and exorcise oil. Para
matulungan si Mateo, ang dalawang pare bumiyahe papuntang South Cotabato. Hindi naman ako kinakabahan. The only thing that would defeat the devil or the enemy is our obedience and our loyalty. Makalipas ang mahigit 10 oras, narating na nila ang kinaroroonan ni Mateo. Isa sa mga reason bakit ang tao maging demon-possessed is what we call the exposure of the occult practices. O kaya they have this what we call generational curses. Kung ang nanay mo ay manggagamot, then yung mga spirits kasi na nandoon sa kanila, mapapasa yan sa next generation. Karaniwan yan, ang pinaka-immediate ni Ana is ang ilang mga anak. Yes, Father, kasi nga, kay mama ko palang, Father, may history na talaga siya sa panggagamot. Pero si Mateo, nagdadalawang isip kung sakali raw kasing sumailalim siya sa tinatawag na deliverance, maaring mawala rin ang namana niyang kapangyarihan sa kanyang ina na makapanggamot. Willing naman po, pero siguro, Father, may purpose kasi po bakit ako nagkakaganito, Father. Huwag mong tanggapin na ganyan na yung buhay mo. Willing ka ba na tulungan ka namin na mawawala si Satanas at saka influence ng Diablo sa buhay mo? Yes, Father. May God uproot and cast out from these objects all power of the evil. Sa puntong yon, sinimulan na ang exorcism. Sa cleansing prayer pa lang, nagre-react na siya. May sinasabi siya na hindi natin maintindihan. Yung mga iyaan, until, ang alalay. Around me. Sa kalagitnaan ng tinatawag nilang deliverance, nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Si Mateo muli di umanong nag-levitate o lumutang. The demon present here. Abangan mamaya. Binata mula sa Coronadal City sa South Cotabato sa oras na sinasapian di umano ng demonyo ang katawan. Nagle-levitate daw o lumulutang, isinailalim siya sa tinatawag na deliverance. Against the provincial dragon. Mas nakakapanindig balahibo ang mga sumunod na nangyari sa tunggalian ng kabutihan at kasamaan. Mamaya na. Binata mula sa Coronadal City sa South Cotabato sa oras na sinasapian di umano ng demonyo ang katawan. Nagle-levitate daw o lumulutang, isinailalim siya sa tinatawag na deliverance. Pero ang di umano sumapi kay Mateo, tila ayaw ding basta-basta na lang daw isuko ang katawang lupa na kanyang bihag. I command you in the holy name of Jesus, go back to your seat. Kayo, baka maano yung ulo niya. Let your mighty hand cast him out of your servant, so he may no longer hold captive this person whom it pleased you to make in your image and redeem through your Son who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, now and forever. Amen. I command you, unclean spirit, whoever you are, along with all your minions now attacking this servant of God, in nomine Jesu Christi, tell me your name. Itchi crocem Domini, fugati partes adversae. Itchi crocem Domini, fugati partes adversae. In the holy name of Jesus, I command you to answer. Do you know that the worms that cannot be dead await you and torment? And you will be tormented there forever. And you will be burned forever. For the Lord Jesus Christ will cast you into hell. Sa kalagitnaan ng exorcism, sa hilakbot ng lahat, si Mateo parang muling lumulutang. Nation, in your sight, I beseech you to create around me and
The sanctuary of your mercy. And the sanctuary of your mercy. Power or aid in any way. The demon present here, rendering them deaf, dumb, and blind. In the holy name of Jesus Christ, I command you to tell me your name. Maya-maya lang. Kindly open your mouth para makasuka ka. Sige. Tunla ha, tunla. Blessed oil yan, ha? Oh, sige, tunla. Big. Father. Tapos ito lunukin mo. Lahat ng mga bagay na ginagamit mo sa pagpanambal, kailangan i-surrender yan. Tapos, you live a life, na you partake the sacraments, the church. We are so amazed sa mga nangyari kasi kita talaga natin yung power ng Panginoon over the devil. Diba, kape mag... Isang treatment para sa bata ay hindi lang yung pag-exercise, kundi yung emotional detox para wala nang pagkakapitan yung mga negative spirits. Expected naman na yun na kapag agitated yung tao, syempre bibilis yung heart rate, bibilis yung paghinga. Safety is yung number one priority, no? May nasabi siyang Latin in response doon sa pare. Nuiti Patri Spiritus Sancto, amen ha! Pinaulit-ulit niya in mockery of the priest. Yung mga Ginagamit niya sa Ginagamit ng panggagamot. panggagamot ng nanay niya na binibigay sa kanya. Sunugin talaga yan para hindi na siya magagamit. Ini-exercise natin yung entire bahay at saka yung entire compound nila to cleanse yung mga attached spirit. Huwag na tayong mag-attempt na gumamit ng mga ganitong pamamaraan. Tsaka lalo na sa mga nakapag-start na namang gamot na they think na galing sa Diyos yung kakayahan nila namang gamot. Mateo. Oh, uminom ka muna. Nako, napakasipag naman ng pamangkin ko ah. Mag-alag kang mabuti ha, kasi yan lang ang mapapamana namin sa iyo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.